What's up mga ka-Gel Blasters? So sa video na to is mag-unboxing tayo. So package content, assembling, FPS and rate of fire testing, and pros and cons ng ating bagong unit na JD100-2 or Cyma M4 CQB Metal Gears. So without further ado, let's start our video. Bali yun, umpisa na natin ang ating package content. Yan. So, yan. Kung titignan is yung manual niya is parang kumukha lang ng CQB na regular. Wala man naka-indicate na Metal Gear siya or something. Yan. Then ayan yung unit na order natin is tan color. So yung content niya is yan. Mapapansin na yung unit is meron na siyang not sure kung metal siya pero parang nylon sight pa rin. So nagka-rear sight na siya. And then siyempre yung triangle sight niya hindi mawawala yan. Buo tayo ng something metal para matry natin yung tunog. Parang metal naman or nylon. Though may mga parts na parang metal siya. So itong adjustment niya ng height dito sa kanyang sight is metal. So yan, napapagta siya to wide and narrow na So itong metal siya, ayan. So para sa height adjustment niya, then ito yung pang-lock niya. So metal rin. Yun. So yun, ayan yung pinaka-difference tingin ko sa na noticeable sa Cyma na Metal Gear is itong kanyang sights. And then the usual na mga markings. Di ata kita masyado sa ilaw. Nandiyan pa rin yung mga markings niya. Then yung yan, orange na inners or inner contents. TPs and gearbox. And then, ayun, same pa rin. So, metal inner barrel. And then yung outer barrel. And then yung inner barrel niya is alloy na. So, another plus kanya. So, threaded pa rin na 14mm counterclockwise thread. Yung kanyang tip. Ayun. So, ayan. Ano na siya? Alloy na inner barrel from sa dati is acrylic yata. So, ayan. So, same pa rin naman yung diameter niyan, malamang. Is, outer diameter is 9.5 and then inner diameter sa loob is 7.5. So, still compatible sa mga 7.5 na generic gel balls. And kung magpo-frosted kayo, mas maganda para mas solid yung kanyang performance. So, balik lang natin itong thread niya. So, yun. Outer and inner barrel, metal na. And then, yung pinaka selling point nga nito is naka-metal gear na siya. So, meron na akong ginawang previous inspection sa loob nito. And i-share ko na lang share ko rin mamaya. Papakita ko yung video, i-insert ko na lang kung anong itsura ng internals niya and ano yung kailangan yung i-upgrade. So, ayan. Ayan. So, orange internal gearbox and same pa rin. Yung sa loob niya, ganun pa rin naman. Ayan. Pero yung pansin ko rito is naka-silver wire na siya. So, pero yung negative is, ayun, naka-SM2 pa rin yung kanya connector. And then to alam ko is silver na. Kasi nung binuksan ko is, na-check ko parang silver yung sa loob, hindi na siya copper. So, pwedeng confirm yan kung meron magpuputol ng wire. Pero, as far as I can see is silver siya based nung mga inspection ko. Then yun, magazine. Yan, assemble natin. Same pa rin yung look and feel. Then, safety goggles. Nandiyan pa rin yung libreng hop-up. So, June brand pa rin. Around 900 rin to. 600 to 900. Yun, free na Milky White. Around 5,000 siguro to. And, ayun, charger and standard na battery na 7.4. Yan, 7.4 pa rin siya. So, yan yung kanyang box content. Assemble natin siya. Ganun pa rin naman yung pag-assemble. Katulad pa rin nung sa
naunang version na nylon gear. So, SM2 interface. Yun. Pag-click lang. Hindi naman magbabaligtad dyan dahil may guide siya. Then, yan. Then, safe. Semi. Auto. So, yung unang mapapansin dito kapag tinest fire nyo siya is parang bumilis, or actually bumilis talaga ang kanyang rate of fire. Possible dahil sa, sabihin ko na, may ginawa sila sa loob. Yung isang ngipin ng sector gear niya is nakabawas. So, parang yung tawag doon is parang, kalimutan ko yung term. Yun, pag-comment na lang sa comment section. Medyo nakalimutan ko yung term. Tignan ko, maalala ko mamaya. Short stroke. Ayun, short stroke. Parang naka-short stroke yung kanyang gears na binawasan yung sector gear ng isang ngipin. Kaya yung rate of fire niya is bumilis. So, based sa previous testing ko na rin, is yung rate of fire niya is nasa 12 rounds per second. So, on par na siya or kasing bilis na siya ng ARP9. And then, compared dun sa stock, dun sa nauna na version na nylon is 10 rounds per second lang yung kanyang rate of fire. So, ayan yung kanyang package content and ayan, naka-assemble na siya. So, napakadaling i-assemble. Wala ka nang iba pang ilalagay. Lahat is nakasalpak na yung sights. Then, magazine and battery na lang ilalagay mo for assembly. So, yan. I-test naman natin ang kanyang FPS. Ayun din pala, nakalimutan natin siyang i-weigh in. So, on. Yan, 0 grams. So, yan. Not loaded and battery lang yung nakalagay. So, yan yung weigh niya ngayon. Or yung timbang niya ngayon is 1,611 grams or 1.6 kilos. And yung length niya naman, kapag hindi naka-extend yung kanyang buttstock is around 71 centimeters. Kaya kapag nag-fully extend ang kanyang buttstock, maabot siya ng 79 centimeters. So, most of the time is nasa 8 centimeters yung increase. And then, i-battery tester natin. So, stock pa tong battery niya. Hindi ko pa chinarge para hindi naman tayo bias sa testing, sa FPS and rate of fire testing. So, ililiit ko lang siya kasi na-extend yung connector. Yan. So, yan. Battery tester natin. So, negative. Yan. So, yung stock battery niya, type niya is Li-ion. So, from LiPo, change natin to Li-ion. Ayan. So, stock charge niya, factory charge, 75%. 7.78 volts. Per cell niya is 3.89 per cell. Second cell is 3.89. Same. So, yan. Yung highest niya is yung per cell. Or lowest niya is per cell. Yan. Mode. Yan. So, dito yung total niya. Then, yung max niya is 3.89. Yan. Min is yung per cell. Yan. Then, yung difference nila is 0.003. So, stable naman yung battery kasi hindi siya gumagalaw-galaw. So, nasa 75% yung factory charge. So, yan yung gagamitin natin for FPS test natin. So, hindi pa natin siya kinargahan para out of the box yung ating testing. So, yan. Let's proceed to our FPS and rate of fire testing. So yun, FPS testing tayo ng ating Syma Metal Gear. So, ayan, naka-semi na siya, naka-mag-prime na rin. Set up na rin yung ating chronograph, 7.5 mm by 0.2 grams.
The gel balls. Ayan. Ayan, fully charged. So, let's start. Generic gel balls. Ayan, bakit ayaw mag-focus na ayos? So, first shot. 200, 201. 120. So, FPS muna tayo. Mamaya na yung rate of fire. Ayan, sa 10 shots. Ayan, minimum siya ng 201. Maximum siya ng 282. So, average siya ng 240 FPS. Ayan. So, yung kanyang, ayan, yung joules niya is 0.71. Yung feet niya is 118 feet. Yung range niya, so 118 feet lang yun. Kilometers yun. So, wala siyang unit kasi para i-convert. So, next is mag-reset tayo and rate of fire. Mag 10 rounds tayo na full auto. Okay. Sana enough pa yung bala. So, switching to full auto. Ayan. Full auto. Oops. Sorry, malikot yung camera. Mag-record ng isang kamay lang. So, natin to normal. Please bear with me. So, yan. Full auto. For rate of fire and FPS. 10 rounds. Oops. Misfire tayo. Yan. Okay. Medyo nag-side lang yung bala. Let's go. Syma M4. Full auto. For rate of fire and FPS. Generic gel balls. 10 rounds. Medyo sumobra tayo. So, as we said, tingnan natin. Yun, ano pa siya? Naka 547. Maximum, minimum. And then, yung average niya is 270. So, naglalaro ng 250, 270 FPS. And yung rate of fire, yun. Umabot siya ng 16 rounds per second. Nung isang testing ko is umabot lang siya ng 12. Pero, try natin ulit. Last try. Sana enough pa yung bala. Okay. Syma M4 Metal Gear. Full auto for rate of fire and FPS test. Generic rounds. Doon. So, medyo sakto tayo doon. Yan, medyo may misfire siya. Nag-39. Pero still, yung average niya is 239. So, nagka-max siya ng 452. Tignan natin yung rate of fire. Ayun, still. Rate of fire is nasa 15 rounds per seconds. So, goods na goods pa rin. So, naglalaro ng 12 to 16 rounds per second. And then, yung FPS niya is 250 to 2... or somewhere that range, 240 to 250. So, compare sa Metal Gear or sa Nylon Gear is nasa 220 to 250 or 210 to 250 yung range niya. So, mas mataas yung kanyang range. And yung rate of fire niya mas mataas compare sa Nylon na 10 rounds per second. So far, so good. Bali, yun, binuksan natin yung Syma Metal Gear. Nakita naman, metal na yung kanyang gear, pero yung ladder ng piston is still nylon. And then, yung kanyang cylinder head is still nylon. And then, black O-ring lang. So, yan, mga 4 upgrade yan. Yung piston head and O-ring.
Ayan, pero yung other are metal na, including yung kanyang pinion gear. So, okay na. So, yun for our pros and cons ng ating unit. So, pros is, siyempre, yun, very convenient na naka-metal gear na siya. And then, yun, additional sight is accurate naman kapag tinapat mo yung rear sight niya to front side. So, kahit nung una naman is on the spot naman to kapag ginamit mo yung front sight niya. Pero with the additional na rear sight is mas naging easier para gamitin yung default niyang sniping. Pagdating naman sa internals niya, siyempre napakasulit na naka-upgrade na siya to metal gear compare kung bibili ka pa ng mga internals na kasama na sa package. So magkano lang yung difference? Mostly nasa 500 pesos yata yung difference ng nylon and metal gear. Kung i-compute mo naman is magkano ba yung inner barrel, nasa 300 or 500 pesos yan. Kasi hindi ka naman makabili na sakto yung length. Bibili ka pa ng pantabas mo. So, yun din. Additional rin yung pantabas. Nasa 150 yon. And then, yung wiring, kung talaga naka-silver wiring na siya, ayun, ang laking effort nun kapag magre-rewire ka. So, yung wire naman is mura lang yun. Nasa 100 or per meter lang yun. Pero, ayun, yung effort, yung time na, siyempre, magsusolder ka, re-rewire ka, ayun, napaka-tedious na work nun. Tsatsagayin mo talaga. And then, yon yung metal gears naman, yan ng 300 to 400. Yun nga, yung mga die-cast lang nga lang yung ginamit. Medyo lower quality compare sa iba. So, may mas matibay pa dyan, yung mga branded talaga na umabot na 700. Tatlong gears lang yon, yung bevel, sector, tsaka yung timing gear lang yon na 3 gears lang talaga. Wala pa yung piston head or ang tawag doon, yung sa taas ng gear, yung pinion gear, wala pa yon, tsaka anti-reverse latch. So, yun, napaka-sulit na ng unit. So, yun yung pinaka-cons niya, and then, yun, dinagdag pa yung pagka-short stroke niya na binawasan ng isang ngipin yung sector gear. So, ayun, bumilis yung FPS niya without sacrificing the rate of tumaas yung rate of fire niya without sacrificing yung FPS. So, napakasulit ng ating unit. So, ano bang maisip natin na cons? Parang wala eh. Parang cons nito is baka ma-phase out yung nylon gears. Ano ba pang isip natin ng cons? Kung may maisip kayong cons, ayun, cons, ayun rin. May naisip ako. Yung interface niya. So, yung plug interface niya, sana ginawa na siyang XT30 para at least mas mataas yung current na kakayanin niya kahit isaksak mo na kagad yung 11.1 volts na battery, wala kang magiging problem in terms of heating or baka mag-worry ka na yung current is hindi kayanin nung plug kasi baka yun mag-overheat, malusaw, yun mag-short. So, yun, sana ginawa ng XT30 ni or higher, XT30, Tamiya, or even Dins plug kung galante talaga si Saima. Pero napakasulit na kasi. So, di ko na, yun lang yung pinaka-cons na maisip ko, yung ano niya, yung plug. So, siguro, may mabibili naman ng mga XT30 or ibang plug sa Shopee or Lazada. Yun lang nga, kailangan mong isolder. Palitan mo na lang, okay na yun. Pagdating sa value for money, sobrang sulit na pagdating sa quality na yan, nylon. So, nylon, same quality ng previous version. Metal inner barrel or outer barrel, full nylon, nylon gearbox. So, yan, nandun yung mga previous na specs niya. Then, bonus talaga yung, isang pros, yung metal inner barrel. Parang mas stable yung labas ng bala, hindi siya mauga, and ayun, mas smooth compare sa nylon or acrylic. Then of course yung metal gears, yun. So ayun, sulit ba? Marirecommend ko ba? Very sulit and very recommended na beginner item, beginner unit. So sa unang version na nylon kasi yung pinaka
cons niya or pinaka-advisable nilang i-upgrade agad is yung kanyang inner barrel. Pero pagdating dito is upgraded na siya, parang panglalaro mo na lang. 11 volts mo na lang and palitan ng XT30. Goods na yun. Laro ka na. And then yun pala, isa pang cons, naalala ko. Yung sa ano niya, piston ladder. So, bakit gano'n yung ginawa? Bakit yung pinakadulo lang yung metal? Sana binuo ng metal ni Saima. Pero, ayun, siguro cost cutting rin sila. Kasi kapag bibili mo yun, nasa 200, 250 rin, or 150, 200. Yun din, kailangan mong palitan na lang yun. Yun lang, palitan mo na lang ng metal piston teeth or piston ladder. Kasi mapupudpud dyan katagalan, sigurado yun, kasi metal to nylon. Kahit na may metal shot sa dulo is yung dulo lang yung hindi mapupudpud, pero yung ngipin nung ladder is mapupudpud dyan sigurado. So yun rin yung isang cons niya. So kailangan mo rin i-upgrade kaagad yun. Siguro order mo na pagkabili mo ng unit nito, or isabay mo nang i-order to kapag napanood mo itong video na to. At least aware ka doon sa internal niya. Kaagad, ma-order mo na yon, or masabay mo na sa pag-order mo ng unit na to para karating, i-upgrade mo na. So siguro sa future video is yun, gawa ko ng video para kung paano i-upgrade yung ladder, para at least alam niyo na kung paano siya i-fix yung cons na yun, para hindi na siya maging cons. So yun lang. Napakasulit na unit, very highly recommended na bilhin nyo, and very beginners friendly. So sulit na sulit. So yun mga ka-Gelblaster, thank you for watching. Please like, comment, and subscribe, and click that notification button para lagi kayong updated sa ating mga uploads. And yun, until our next video, thank you for watching.